Good morning, my friend. Yun. Ito nga, no, meron tayong ipa-project itong Nedren Digital. So, ang gagawin natin dito sa website na to ay una, lalagyan natin siya ng chatbot, AI chatbot. Bibigyan natin siya ng knowledge base based sa information dito sa kanyang website. Pangalawa, itong submission form, gagawa natin siya ng workflow na magsesend siya ng kapag na-submit ang information na prinobide. Pag nag-submit yung inquiry, mag free reply through Gmail and magbibigay ng initial answer sa base sa ipoprovide niya na details. So syempre AI ano yun, AI automation. So initial na answer sa mga prinobide niya na details. So yung gagawin natin. Yung pangatlo na, so meron itong modal submission form na nag-a-appear. Lang ayaw niya maglabas. Yun. So itong part na to, lalagyan ko ng email and mobile number. Once na na-submit ito, gagawan natin siya ng workflow automation na kung saan tatawag after 5 minutes na submission, tatawagan yung customer, yung kung ano yung provided na mobile number. So gagamit tayo ng integrate natin yung isang tools na tinatawag na voice AI. So tatawag siya ng yung ating AI voice agent na integrate natin dito sa retail AI. Yun. So yun yung ating unang project na gagawin sa Nedren Digital. So since kailangan natin ng automation, so kailangan natin ng gagamit tayo ng workflow automation na platform. So muna natin yan. So may tatlo akong ginamit na mga workflow automation: Zapier, Make, at saka NM8. So since pare-parehas naman siya ng functionality to create yung workflow automation, so namili lang ako. So ito dito ako nag-focus sa N8N sa 4 na dahilan. Ang N8N ay open source. Pangalawa, self-hosted. Pangatlo, malaki yung community base niya. So
very active, meaning maraming gumagamit ng platform na to, yung mga automation developer. So sinishare nila yung kanilang mga, even yung template ng kanilang mga gawang mga workflows. So very active yung community. And as I've said kanina, self-hosted siya, so pwede mo siyang i-host sa locally or sa cloud na yung prepared cloud mo. Usually inaano to sa Render, Rail, or ako ginamit ko yung Google Cloud as ma-self-host ko yung NFN. So ito yung sample ng yung dashboard, mga ginawa ko mga workflows. So ayun, so ito yung ginagamit ko na platform. So pag sinabi mong workflow automation platform, o itong mga platform na to, usually tinatawag sila ng mga no code, less code workflow automation. So kapag naririnig natin na no code or less code, parang drag and drop, parang mga builder. So may mga tinatawag tayo na nodes, trigger nodes. So later on i-ano po natin yung mga ano nito, true no, no code, less code, pero 90% ng mga nodes, 95% ay kailangan ng ano, ng mga integration. So yun yung dun na nagkakaroon ng complication or yung complex yung pagdating sa integration. Kasi since 95% ng mga nodes na ilalagay mo sa workflow ay kailangan ng i-integration using yung mga API or webhook, HTTP request. So kailangan at least tech inclined ka para hindi time consuming, kasi kung hindi, medyo giging mahirap, kasi doon yung nagkakaroon ng technicality para mag-work yung workflow mo. So halimbawa lang nun yung kung gusto mong i-integrate yung Gmail or email account, for example yung Node, so kailangan mo i-integrate yan, no? Paano mo integrate yan? So doon nagkakaroon ng kailangan at medyo hindi naman techy, pero at least may mga documentation naman kung paano, pero yun, so kailangan at least tech inclined. So yun, so since ang project gagawin dito sa Nedren, so sampulan na natin. So gagawa tayo ng i-deploy natin yung workflow automation using, gagawa tayo ng subdomain dito mismo sa kanilang website. Doon natin i-deploy yung self-hosted na NFN. So yun yung documentation ko sa video na to. So gagamit tayo ng Google Cloud. Dito natin isa-self-host. So ito yung documentation ng pre-cloud na gagamitin natin. So as long as nandun ka sa limitations na provide ng pre-tier ng cloud, hindi ka nila i-charge. So very generous naman yung yung Google Cloud. So walang expiration as long as nandun sa loob ng limitation. So provided naman kung anong kailangan mong gawin dito. Ayan. So gagawin ko na to. So
So unang gagawin dito is since wala pa tayong project, mag-create tayo ng new project para sa deployment ng NFN platform. Ang name ng project nito ay N8N self-hosted. Created na siya. Punta natin sa project na ginawa. Then magke-create tayo ng virtual machine sa compute engine. Compute engine API. Enable to kasi dito natin prerequisite to run yung compute engine natin, yung virtual machine. It will take at least 2 minutes siguro. Pause ko muna. Ayun. So na-enable na natin. Next is to make a virtual machine instances sa compute engines. Create instance. Then ito is virtual machine 01. So since nandito yung documentation, dito ako nagbe-base para magamit yung free tier kung ano yung gagamitin. So kailangan ito standard 2, and then 1 GB yung ano niya, memory. Tapos kailangan dito ka lang sa region na to for ito micro VM instance. So then 30 gig yung kanyang kailangan standard persistent disk. So ito yung kanyang para sa free tier. So yan yung gagamitin natin. Okay na to, central, hindi na tayo pwedeng mamili rito. Dito lang tayo sa US Central, and then pwede na yan any ito. Tapos papalitan natin to or else matcha-charge tayo ng ito micro 1 GB memory. Next is okay na yan. Yung storage size 10 GB nasa ayan, free pa yan. So gagamit po tayo ng operating is mas komportable ako sa Ubuntu. Gamitin doon tayo sa Ubuntu version yung minimal, okay na yan. So ito yung i-change natin since kailangan natin ito sa standard persistent disk. Kapag hindi, matcha-charge po tayo yan. Then yung size 30 gig. Next is okay yan, sa kanya network, click lang tong tatlo, and then host name. Ito kapag wala kang sariling domain, so gagamit tayo ng domain.
dito natin i-access yung platform. So okay na yan, and then create. So it will take siguro 5 minutes ito, usually 5 minutes ito. So kailangan natin itong matapos para makuha yung kanyang external IP, kasi doon natin siya yung IP doon natin siya kailangan natin siya para mag-create ng DNS record para dun ma-access. So ipopost ko muna to, kapag mag-okay na babalikan natin yan. So wala pa siya. Ayun. So natapos na yung pag-create ng yung virtual machine. So ito yung kailangan, kakopy ito, and then dun tayo sa DNS record ng domain. So ito yung kanyang dito siya naka-deploy or naka-host yung website. Record, add record, tayo ng NN subdomain, add yun. So para mag-work itong subdomain, kailangan naka-propagate. So yung propagation, it will take 10 to 15 minutes para malaman natin kung nag-propagate na siya. Tayo sa DNS checker. Check natin yung yan. Uy, mabilis. So kailangan mag-match yung IP address na create ng VM. Ito 136, dapat pareha siya. Ayun. So nag-propagate na sa lahat ng mga server. So meaning ready na yung ating subdomain na create para sa ating platform. So ito na yung medyo technical, pero may documentation naman. Yun yung maganda sa dito sa ating sa N8N na platform, kasi lahat may mga documentation. So gagamit tayo ng terminal. So meron siyang sariling terminal sa SSH. Open lang natin yan. Ayan. So ito yung terminal para i-deploy or i-deploy natin yung platform ng N8 na using yung Docker. Copy paste lang natin yung mga yun.
medyo technical kapag self-hosted yung ating platform, kasi kung gagamitin natin yung cloud version, automatic na, meaning hindi mo na kailangan mag sa terminal sa pag self-host. Yun nga lang, syempre magbabayad ka na kanilang cloud services, so which is $20 per month yung kanilang subscription. So hindi natin kailangan bayad ng subscription, kaya natin pinili ang NFN kasi nga self-hosted, open source. So yung unnecessary costing na pwede mo namang magamit yung platform ng full functionality, so gagawin natin yun. Yun, next. Tingnan natin yung version. Ito yung build niya, Docker version 28 yung latest yan. Then yung composer niya, check natin yung version. Yun, so created na yung Docker composer. So next is to get the image or mag-create ng env file, meaning yung environment. So mag-create tayo ng directory. cdmk yun. Kailangan kasi nandun tayo sa directory ng compose. Next is ito. Copy lang to. So, create na ako niyan.
kailangan baguhin. Baguhin natin to lang. Subdomain, yan eh, tama yan. Kasi ito, pagka natin to lang Asia Manila para sa time zone. Tapos yung Gmail gagamitin natin ito. Enter, Control O, enter para masave, Control X, escape. So next tayo. Create tayo ng local files para sa directory ng ating Docker. Yan. Check natin kung nandun yung directory. Yun, meron. May dalawang directory sa N8N Compose, yung environment at local files. Next is yung ating Docker Compose. Ayan. Copy lang natin yan. Control C, Control X. Ayan. Launch na natin itong ito medyo matagal ito, mga it will take 15 to 20 minutes para kunin niya yung pinupull niya na yung data ng platform using Docker. So post muna natin yun. So tumagal din ng mga 10 minutes yung pag-pull ng data para makomplete. So next is ito kailangan na natin, i-run na natin. So running na siya. Check natin kung magra-run na. Hindi pa nagano yung kanya
SSL. Check natin. Meron naman siya. Kailangan lang request na ayun na. So nag-apply na yung kanyang SSL. So tayo. Yun. Start. So mag-create po tayo ng yung license key. Activated na. Tingnan natin yung version 1.63. So ito yung latest na version ng NF10. Yung version na meron ako sa ano ko is ano na ako, behind na ako ng dalawang version. So yun yung gusto ko rin sa NF10. So actually last Monday nag-update ako ng version. So 1, 2, 3, after 3 days behind na ako ng 2 version. So ganun yung, so kailangan ko na itong i-update itong platform ko dito sa Korean Lines. So ganun siya ka ano, sa ano yung NF10. So sa pag-update. So nag-work na siya. Makapag-create na tayo ng ating mga workflow automation. So yun, so dito muna yung aking ang ginawa natin is nag-create tayo ng ano, ng self-hosted sa Nedren Digital, yung sarili niyang ano, self-hosted ng workflow automation, yung NF10 na platform, para i-create tayo ng mga gagawin nating mga automation projects sa Nedren Digital website. So yun, thank you sa mahabang aking video. Sa susunod naman is magkikreate tayo ng chatbot or AI assistant agent para sa Nedren Digital.